So, di ba nitong mga nakaraang linggo, grabe yung social media natin. Sunod-sunod yung mga maaanghang na posts mula sa ilang politiko. Parang may bagyo ng galit ng mga akusasyon. Pero, paano kung lahat ng gulong yan, hindi lang basta nangyari? Paano kung isa pala yung kalkuladong performance? Kasi ayon sa isang pagsusuri, baka may sinusunod itong playbook. Tara, silipin natin. Nagsimula ang lahat sa isang linyang tulad nito. Isang ultimatum, di ba? Pero ang interesting, hindi ito sinabi sa sahig ng Kongreso, kundi binitawan sa social media. Para sa ilan, wow, ang tapang. Para sa iba naman, teka, parang may mas malaki pang kwento sa likod nito. At dito mismo, sa linyang to, nagsimula ang paghimay sa isang di umano'y estratehiya. At dito na pumapasok yung pinakasentral na tanong ng material na sinusuri natin. Yung mga pasabog ba na nakikita natin online, yung mga galit, yung mga comment. Tunay ba yan? Organic ba? O baka naman isa lang itong planadong pagtatanhal na may script, may director at idisenyo para sa maximum impact? Ano sa tingin nyo? At dahil parang dula ang pinag-uusapan natin, para maintindihan yung kwento, kailangan muna nating kilalanin yung mga tauhan. Inilalatag ng pagsusuri yung unang yugto o Act 1 na nakasentro sa tinatawag nitong ang aktor. Dito, ginagamit ng source si Congressman Kiko Barzaga bilang isang biopsy sample. Medyo technical pakinggan, no? Pero simple lang yan. Ang ibig sabihin, yung mga aksyon niya, lalo na yung panawagan niyang buwagin ang Coast Guard, ay hindi lang daw basta opinion niya. Tinitingnan ito bilang perpektong specimen, isang sample ng isang mas malawak na taktikang pampolitika. Isang galaw na may mas malalim na epekto lalo na sa seguridad nating lahat. Well, syempre, kung may actor, ano kasunod? Natural, may sinusunod siyang script. Sa ikalawang yugto, sinasabi na hindi lang to gawa ng isang tao na nagkataon lang na magaling mag-social media. Bahagi raw ito ng isang mas malaking produksyon. At eto na nga, yung sinasabing playbook, yung recipe para sa gulo na may 4 na simpleng-simple daw na hakbang. Pakinggan nyo to ha. Una, gumawa ka ng iskandalo. Pangalawa, magpakalat ka ng mga aligasyong walang basehan sa social media. Pangatlo, pag mainit na, bigla ka maglalabas ng mga surprise witnesses. At pang-apat, syempre, gatungan mo yung apoy sa tulong ng mga kaalyado mo. Sound familiar? At sinasabi pa sa materyala na may isang coalition daw ng ilang religious groups na tumutulong para patakbuhin to. Ang INC daw nagsisilbing mobilization centers, ang JL naman yung crowd funnels para sa mga rally, at ang KOJC gamit ang kanilang malawak na media network, sila daw yung online amplifiers. Mahalaga lang natandaan natin, lahat ng detaling to ay base sa sinusuri nating materyal. Pero akala nyo dyan na nagtatapos yung kwento? Ayon sa source, hindi pa. Meron pa raw itong subplot, yung kwento sa likod ng kwento. Yung mas malalim na motibo na nag-uugnay sa lahat. At dito na, mga kaibigan, pumapasok yung geopolitical na sitwasyon. Ito ang ikatlong yugto. So paano raw natin malalaman kung may foreign influence operation na nangyayari? Inilalatag ng source ang 5 red flags na dapat nating bantayan. Kasama dyan yung paulit-ulit na paggamit ng mga pro-China na argumento, yung paggawa-gawa ng takot sa gera, at ito yung pinaka-importante raw, yung sistematikong pagsira sa tiwala ng taong bayan sa ating sariling militar at Coast Guard. At ito yung direktang epekto niyan ayon sa argumento. Tingnan niyo yung koneksyon. Kapag pinahina mo ang imahe ng Coast Guard, anong mangyayari? Biglang mas madaling sabihin na wala namang masamang nangyayari sa West Philippine Sea. Kapag kungkay mong ininsulto at nilait ang sandatahang lakas, anong epekto sa mga sundalo? Siyempre, babagsak ang moral nila. Bawat aksyon may katumbas na epekto na nagsisilbi sa isang ahenda. At lahat ng yan, dinadala tayo sa huling yugto ng playbook. Yung mismong pamamaraan, yung secret sauce kumbaga, na nag-uugnay sa aktor, sa script at sa subplot. Act 4. The Method. Ipinapakilala ng source yung konsepto ng madness as method, kabaliwan bilang pamamaraan. Parang ang gulo pakinggan, no? Pero yung idea, simple lang daw. Isang sinasadyang taktika para gumawa ng political theater para makuha ang gusto nilang resulta. In other words, yung nakikita natin parang gulo at parang kabaliwan, baka yun pala mismo ang plano. At ito raw ang pinakamalaking panganib sa lahat ayon sa pagsusuri. Kasi ang estratehiyang ito parang hina-hijack niya yung mga sagradong ritual ng demokrasya natin. Alam niyo yun?
yung pagdarasal, yung malayang protesta, yung debate, lahat yan ginagawang props na lang, kasangkapan sa isang partisanong dula-dulaan, at unti-unti nitong sinisira yung pundasyon mismo ng ating republika. So sa pagtatapos ng dula-dulaang ito, nagiiwan ang source ng dalawang napakahalagang tanong para sa ating lahat. Ito na, the final cue. Unang tanong, sa lahat ng kaguluhang ito, sa lahat ng drama, sino ba talaga ang nakikinabang, cui bono, sino ang kumikita? At napakalinaw ng sagot ng material. Hindi raw yung ordinaryong taong nagproprotesta o yung nag-comment sa social media. Ang tunay na nakikinabang ay yung tinatawag nitong invisible director. Yung taong nasa likod ng kamera, yung puppeteer na ginagawang political capital, political power, yung balit ng masa. At syempre, kung may kumikita, laging may nagbabayad. So yung pangalawang tanong, sino ang tunay na biktima sa larong ito? Sino ang sumasalo ng bayarin? At dito natin makikita kung sino talaga ang talo. Ang nagbabayad? Yung mga mangingisda natin na inaagawan ng kabuhayan. Yung mga sundalo natin na sinisira ang moral. Yung mga kawani ng gobyerno na nauubos ang oras sa pagsagot sa mga isyung gawa-gawa lang. At sa huli, ang buong bansa, tayong lahat. At dito tayo iniiwan ng pagsusuri, isang napakatinding paaalala. Yung political theater na ito, yung palabas na ito. Oo, pwedeng manalo ng atensyon, pwedeng makakuha ng milyon-milyong views, pwedeng mag-trending, pwede silang manalo ng hashtag, pero hinding-hindi nito kayang ipanalo ang isang republika.